Hi everyone! Welcome to my channel. So for today's video, hindi muna tayo magkakape, magagatas muna tayo because I'm a breastfeeding mom. So kawawa naman si Bagets kung magkakape pa rin ako ngayon. Okay, so for today's topic, napili kong pag-usapan ay about sa kaibigan. So how do we really define a friend? So paano natin masasabi na yung taong yun ay kaibigan mo? Or kung kaibigan din ba yung turing sa atin ng taong yun. So, personally, no, and I know, siguro marami rin sa atin dito na yung maraming set of friends, maraming group of friends. So, meron kang set of friends sa school, o may grade school yan, may high school, college friends, di ba? Sa office, yung mga office mates mo, you will consider them as your friends na rin. Kapitbahay mo, mga nakakachismisan mo dyan, sa church, or sa kung saan mang community yung kinabibilangan mo. Let me share my personal story about friendship. So, I've mentioned dun sa first vlog ko na I was working before we got married. Sige. So, nagtrabaho ako sa isang BPO company. So, siguro alam naman natin, or yung iba kung hindi man alam, kapag sa BPO company ka, feeling mo ang laki-laki ng mundo mo. Feeling mo, dami mong pwedeng makakakilala, dami mong pwedeng maging kaibigan. So, feeling mo talagang lalaki yung mundo mo eh. Kasi, andun lahat yung iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng gender, ages, nandun lahat. So, feeling mo, pag lumabas ka lang sa, kunwari nagsusmoke, uso yan eh, diba? Pag nag-smoke ka lang, meron ka makakakwentuhan. Pag nagkape ka lang, coffee break, meron ka rin makakakwentuhan. At least based sa experience ko, ganun ha. Tipong magsi-CR lang ako, pag may nakasalubong ako, makakangitian ko, makakachikahan ko ng kaunti. Tatayo ka lang ng station mo, pag nagkatinginan kayo, magkakangitian kayo, yung mga ganun. So, akala natin yung mga taong yun ay kaibigan na sila. Makachikahan mo lang ng kaunti, kino-consider na ba natin sila na kaibigan? Okay. So, ang nangyari na nga nun sa akin, so feeling ko ganun, no? Kapag ako kasi naging kaibigan, minsan, binabalansi ko naman. So, meron akong kaibigan na kaibigan, merong mga acquaintance lang na nakilala ko lang, hindi ko naman talaga i-consider as friend, parang kilala lang kita. And meron ako mga super friends na tinatawag, mga talagang dikit na dikit kami. So, ang dami ko nga yung mga super friends ko, sobrang dami. Naakala ko, super friends ko talaga sila, pero hindi. So, nung dumating sa punto na umalis na ako sa office, kasi nga kailangan ko ng asikasuhin naman yung sarili kong buhay, no? Gusto ko namang magkaroon ako ng anak, and sinabihan din ako ng OB na, yun nga, kung gusto mo talagang magkaanak, kailangan mo umalis sa stress, kailangan clear yung mind mo, ready yung katawan mo, and yun yung isang binating okay, nagbibigay ng stress sa akin nung nagtatrabaho ko sa BPO company. So, akala ko, kampante ako eh, kasi nung paalis ako, dyan yung, mamimiss ka namin, yung mga tumatawag sa'yo ng nanay, mother, mom, mamimiss ka namin, beshi, mamimiss ka namin, sister, alam mo yun, parang, okay, sige. So, akala ko, andun ako sa, okay, sige, I'm just a chat away. Kung may kailangan kayo, chat nyo lang ako, tawagan nyo lang ako. And, yun nga, available pa rin ako para sa inyo kung kailangan nyo man ako. Anytime, anywhere, ganun. Ganun ako maging kaibigan. So, siguro yun yung naging problema sa akin. Masyado ako naging available para sa lahat ng tao. Na feeling ko, nag-expect ako na yung mga tao, ganun din sa akin. Na mali pala. So, nung umalis ako sa trabaho, tapos medyo naiba talaga yung takbo ng buhay ko. Para kasing umikot ng talagang 180 degrees yung buhay ko. Talagang ibang-iba siya. Tapos na-feel ko na parang shocks. Para ako napag-iwanan. Sobrang lungkot ko lang. Tapos wala akong makausap. Kapag nag-reach out ako sa mga tao, bakit ganun? Bakit parang walang nagre-reply sa akin? Pero hindi naman lahat Kung meron man mga mangilan-ngilan lang. Tapos yung iba, alam mo yung isisin ka lang. Ang sakit. Parang nasaktan ako. Parang, ano nangyari? Ano bang ginawa ko? Meron ba akong nagawa? Parang hanggang dun lang ba talaga yung friendship na meron tayo? Naakala ko, hindi. Kasi,
kinuha niyo pa nga akong ninang ng mga anak niyo di ba? Tapos biglang, wala, hindi niyo ako kilala. After all, ng lahat, parang, wala, nung natapos yung trabaho ko, natapos na rin yung friendship natin. So, ganun yung nangyari. At sobrang nasaktan ako. Talagang umiiyak ako sa asawa ko na bakit ganun, na akala ko nga, kaibigan ko sila, ganyan. Hanggang sa, tinanggap ko na lang na, siguro ganun talaga yung buhay no? Na, hindi magiging, paano ba? Hindi magiging balanse. May mga bagay na hindi mababalik sa'yo, hindi kayang i-reciprocate ng mundo. Kung mabait ka sa kanila, well, God bless you na lang din, diba? Kung hindi man sila naging mabait sa'yo, okay lang din, tanggapin mo. So, dumating na ako sa punto na, okay, sige, kung ayaw nyo kung replyan, na nangangumusta lang naman ako, wala akong ibang kailangan sa inyo, okay lang. Okay lang na nawala kayo para sa akin. So, tinanggap ko siya. Medyo mahirap yung process, pero andun ako sa, okay, ganun talaga yung buhay. Sabi nga nila, pag nasa trabaho ka, people come and go eh. So, dadating lang yung tao, aalis din sila. Period. Yun na yun. Kaya, siguro yung pagkakamali ko, masyado akong naging attached dun sa mga tinuring kong kaibigan ko na akala ko, kaibigan ko sila at kaibigan din yung turing nila sa akin. Pero yun nga, babalik ako sa tanong na, how do you define a friend ba? Yun ba yung palaging nandyan pag kailangan mo? Kailangan ba kapag kaibigan kita, pag tinawagan kita, kailangan ba nandyan ako palagi para sa'yo? So, yun yung tinanggap ko yung sagot na, hindi, kasi may kanya-kanyang buhay tayo diba? Kung ako, meron ako inaayos sa sarili kong buhay, for sure sila may mga inaayos din sa sariling buhay. Siguro hindi lang sila available nung time na yon, pero, my gosh, ilang beses kong tinry na mag-reach out. Kasi wala, ganun ako parang gusto kong mangangamusta ako sa kanila. Pero, kung wala man ako natatanggap na response from them, okay lang din. Parang okay na ako. Hanggang sa, yun na, tinanggap ko na yung mga kaibigan na meron ako ngayon, siguro blessing in disguise na nangyari yun sa akin. Kasi, yung mga kaibigan na meron ako ngayon, alam kong solid na yun talaga. May trabaho ka at sa wala, kaibigan mo sila kahit anong mangyari. Hindi man kayo madalas mag-usap, magkita. Alam mo, andyan lang sila. Minsan hindi mo para sabihin na you're going through. I mean, you're experiencing na yung mga bagay na hindi mo na-experience dati. Na parang feeling ko kasi na lost ako So, I was going through something nung time na yon. Tapos, hindi ko kailangan magkwento dun sa mga tamang tao, sa mga totoong tao sa buhay ko. Hindi ko kailangan magkwento sa kanila. Gets na nila kung paano ko, alam mo yun, how to make me feel better. So, yun. Sana no, makatagpo rin tayo or lahat makatagpo ng mga tama at totoong tao sa buhay natin. Especially ngayon na parang ang hirap-hirap ng makipagkaibigan, ang hirap ng mag-trust sa isang tao kasi kaibigan mo ngayon, bukas di mo na siya kaibigan. Yung mga kinuwento mo sa kanya ngayon, bukas kwento na ng buong barangay ninyo siguro. So yun, parang sana bigyan tayo ng talino ni Lord para malaman kung itong taong to ba ay kailangan natin pagkatiwalaan. Ano bang intention ng taong to sa atin? Talaga bang concerned siya sa atin? Or chismis lang yung kailangan niya sa atin para meron lang silang mapagchikahan ng mga iba niyang kaibigan kinabukasan. So, yun. So, for me, yung lesson na nakuha ko, parang don't be afraid to be left out. So, huwag kang matakot na mawalan ng kaibigan. Kailangan steady ka sa sarili mo, ikaw mismo, tatagan mo yung sarili mo. Kasi, at the end of the day, mamamatay ka naman ng mag-isa ka lang diba? Pero, say for example, ikaw ay single. Gawin mong kaibigan yung mga kapatid mo, yung mga magulang mo. Sila yung meron ka Kailangan pa rin meron kang support system kahit papaano Kung ikaw naman ay married, gawin mong kaibigan, especially yung asawa mo. Kasi walang ibang makikinig sa'yo, kundi yung asawa mo lang. Yung problema mo ay problema rin ng asawa mo. Huwag kang mahiyang mag-share sa kanya, lalo na ng mga nararamdaman mo. Believe me, masarap maging best friend ng asawa. Masarap din sila maging kaaway, yes, pero kakampihan ka niyan sa kahit anong mangyari sa buhay mo. Kasi asawa mo siya. I just hope and pray na ganyan lahat ng asawa, no? Pero,
I'm not sure. Siguro ako, blessed ako sa asawa na meron ako. Pero yun nga, kung meron man tayong mga mangilan-ngilang tao na pinagkakatiwalaan, sana meron, no? Sana meron talaga tayong mga nasasandalan. Especially sa mga pagkakataong patumba na tayo. At wag nating kakalimutan kung wala na tayong kaibigan sa mundo. Si Lord ang kailangan mong sandalan. Kasi nung feeling ko mag-isa lang ako, ganun din, nagdadasal lang ako. Si Lord lang talaga yung kinapitan ko. As in, wala. Kung ayaw niyo kausapin si Lord, naririnig ako ng Diyos. Ipinagdadasal ko pa rin kayo. Kung ayaw niyo akong kausapin, pinagdadasal ko pa rin kayo. I still wish everyone's, sanity, yung best na buhay para sa lahat. Kasi ako, pinag-pray ko talaga yung sanity ko na maging okay ako, magkaroon ako ng peace of mind. So, yun. So, kailangan mo maging kaibigan si Lord. Yung asawa mo, if may asawa ka man, boyfriend mo, girlfriend mo, sino mang partner mo, parents mo, mga kapatid mo, kung hindi man kadugo mo, kung meron ka mang isa o dalawang taong pinagkakatiwalaan na talagang kaibigan yung turing mo, very good. Basta, yun lang, tatagan mo yung sarili mo. Ayun. So, I hope, kung meron man nakarelate sa atin sa topic natin ngayon, huwag kayong mahiyang mag-comment para dire-diretso yung mga topics dire-diretso yung topic na meron tayo sa mga susunod na episodes natin. Okay, so medyo mahaba na siya. Until our next coffee break, again, nangungulit na ulit yung bagets dito sa likod ko. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig, and I hope, we all find the best people in our lives. Bye-bye. Adios.